Iginiit ni DILG Secretary Mar Rojas na walang pananagutan si Pangulong Noynoy Aquino sa engkwentro sa Mamasapano kahit pa lumabas sa report ng Board of Inquiry na si Aquino ang nagbigay ng go signal para sa operasyon sa pagdakip kay Marwan. Pangunahing may pananagutan daw sa insidente ang nagbitiw na si PNP Chief Alan Purisima na sumama pa rin sa pagpaplano ng operasyon kahit suspendido na siya ng mga panahong iyon. Balitang hatid ni Salima Refran. Sana pwede ko masabing tatanga-tanga si Peñas, di niya alam yung lugar. Siguro yung pinaka-generous way of looking at it, maraming wishful thinking si Peñas as opposed to reality. Pero maliwanag sa akin, no? Binola niya ako. Kahit sa iba niya ibinunto ng sisi at kahit hindi siya nakausap ng PNP Board of Inquiry, malinaw sa investigasyon ng board na si Pangulong Noynoy Aquino ang nagbigay ng go signal para may kisang Oplan Exodus na ikinasawi ng SAF-44. Nagbigay pa nga raw ang Pangulo ng mga suhestyon sa plano. At ang mga tanong niya sa pagpaplano, hindi malayong napagkamalang utos para sa mga ground commander. Bilang Chief Executive, pwede raw na ginabayan ng Pangulo si dating SAF Director Getulio Peñas sa implikasyon ng pagkasa ng operasyon sa mga lugar na kontrolado ng MILF. Nalabag din daw ni Pangulong Aquino ang chain of command sa PNP, gayon din ang nooy suspended PNP Chief Alan Purisima at Nina Peñas. Sadya raw kasi nilang hindi sinabihan ang OIC ng PNP at ang Interior Secretary tungkol sa Oplan Exodus. Kahit daw prerogative ng Pangulo na makipag-usap sa sino man niyang tauhan, ang pakikipag-usap kay Peñas imbes sa OIC ng PNP ay pag-bypass daw sa chain of command. Pinayagan din daw ng Pangulo ang paglahok ni Purisima sa pagpaplano at pagkasa ng operasyon kahit suspendido noon ang ngayon resigned ng si Purisima. Wala raw otoridad o responsibilidad si Purisima na gampanan ang tungkulin bilang hepe ng PNP. Sa kabila ng mga nakasaad na paglabag ng Pangulo, ayon kay Interior Secretary Mar Rojas kung kanino itinurn over ang report, he as Commander-in-Chief correctly and rightly so authorized that Marwan is a target. There is no liability to that. He gave the order to not yet suspended, active Director General Purisima. Trabaho niya yan. In fact, kung hindi niya ginawa yan, may pananagutan ng Pangulo doon. Si Purisima naman nilabag daw ang kanyang suspension order. Gayon din ang utos si PNP OIC Espina na tumigil siya at iba pang suspendido sa pagganap ng kanilang mga tungkulin. Mali rin ang text niya na nagsasabing nagpo-pull out na ang mga SAF Commando na suportado umano ng AFP. Ang may pangunahing pananagutan dito sa pagkamatay ng 44 na SAF troopers ay walang iba kundi ang suspendidong Director General Alan Purisima. Mali rin daw ang isang text na finorward kay Peñas mula sa kanyang contact sa MILF. Ang sabi raw, hindi palalapitin sa SAF ang mga miyembro ng MILF. Sabi pa ng contact, mahina ang puwersa ng MILF sa lugar. Sinabi pa raw ng contact ni Purisima na nag-withdraw na ang MILF. Sina Peñas naman, kahit daw alam ng suspendido si Purisima, ay sinunod pa rin ang utos nito na huwag sabihan ng OIC ng PNP at si Rojas. Bigurin daw sina Peñas epektibong ma-supervise, ma-control at mabigyan direksyon ng mga tauhan, kaya marami ang namatay. At kahit inutusan ng Pangulo na makipag-cooperate sa AFP, hindi pa rin niya ito ginawa. Mali rin daw ang text ni Peñas kay Espina halos 1:30 ng hapon noong January 25 nang sabihing wala pang patay bagamat may sugatan na SAF. Taliwas ito sa inararadyo ng SAF 1:00 pa lang ng hapon na paubos na sila. Pinuna rin ng BOI ang paggamit ng text message ni Peñas sa kanyang koordinasyon. Sa report, sinabi ni Peñas na hawak ang mga teroristang sina Marwan at Usman ng MILF na mga miyembrong may mga kontak sa AFP. Ipinaalam naman pala ni Peñas sa Pangulo sa isang pulong ang pag-aalangan sa AFP. Tinanong pa sila ng Pangulo kung wala ba silang tiwala sa AFP at nang hindi sila sumagot, nanahimik din lang ang Pangulo. Ginawa natin ito hindi para sa pagtututuro o hindi para sa pagbibintang o kung ano. Ginawa natin ito dahil 44 ng ating mga troopers ay namatay. 44 na ama ang hindi na po or kapatid or anak ang wala na.
Bukod sa pagpuna sa Pangulo, kina Purisima at Napeñas, binanggit din ng report ang ilang pagkukulang na mismong operasyon. Kabilang ang kabiguan ng mga tropa na pumunta sa mga planong pwestuhan, di epektibong komunikasyon at kawalan ng koordinasyon sa AFP at mga grupong may kinalaman sa peace process. Kung matatandaan, 13 lang sa 38 taga 84th Seaboard ang nakatawid sa ilog para targetin sina Marwan at Usman. Pero ang utos daw ni Napeñas, walang abort criteria ang operation. Lightly equipped pa naman ang SAF, kaya dapat daw may sapat na backup. Siniguro raw ni Napeñas sa kanyang tropa na ibibigay sa kanilang suporta. Yan ay kahit wala pa yang katiyakan dahil wala pang napagkasundoan noon ang PNP at AFP. May indikasyon din daw na hindi pinakinggan ni Napeñas ang pagkontra ng ilang mas mababang opisyal sa ilang detalye ng Oplan Exodus. Pagkakamali rin daw na umasa ng husto si Napeñas sa kadiliman ng gabi pero nakalimutang may bentahin na ang kalaban sa araw. Dati nang naiulat kung paanong umasa sa night vision goggles ang SAF. Na-delay nga at sa ilang punto ng plano ay inabot sila ng araw kung kailan kita na sila ng mga kalaban na mas kabisadong lugar. Pero ayon sa report, pwede naman daw silang nasa klolohan ng artillery at mga kanyon dahil malayo naman ang mga bahay at walang sibilyan na madadamay. Hindi yan nangyari dahil sabi ng AFP, hindi nila tiyak ang posisyon ng SAF at posibleng sila o ang mga sibilyan ng tamaan. Ayon sa BOI, walang US troops na kasama ang SAF sa pakikipagbakbakan. Pero meron daw 6 na US personnel sa Tactical Command Post sa Maguindanao na nagbigay at nag-operate ng special technical equipment at eroplano. Salima Rafran, GMA News.